daghang kwento ni Binibini, Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Mutya ng Asin na isinulat ni Norian Borromeo, The Cat's Eye. Nagkasundo kaming mag-anak na mag-camping sa Santa Fe, na baryo ng kaibigan ng aking ina noon. Doon lumaki ang aking ina, pero dahil wala na ang kanyang mga magulang, namayapa na ang mga ito, at solo na din siyang anak, ay napagdesisyonan ng aking ina na ibenta na ang kanilang bahay. Ayaw niya rin kasi ang mga alaala ng kanyang mga magulang sa lugar na iyon. Nang may nakabili naman sa bahay at lupa ng aking ina, kaya lumuwas ang aking ina, baon na masayang alaala ng kanyang mga magulang. Napadpad siya sa Manila, na kung saan hindi niya inaasahan ang magulo ang kanyang buhay. Namasukan ng aking ina sa isang bahay. Dahil sa galing probinsya, sa tono ng pagsasalita, at medyo hindi masyadong maalam sa mga bagong teknolohiya, gaya ng gadget at mga bagong kasangkapan sa bahay ng amo niya, ay lagi itong nakakagalitan. Dagdagan pa ng mga kasamahang ubod ng sipsip sa kanyang amo, kaya laging na lang siyang pinag-iinitan nito. Dahil sa kapihang dinanas ng aking magulang sa kanyang amo at kasamaan sa bahay, ay minabuti na niyang umalis na lang doon at maghanap ng marerentahang bahay. Malit lang ang napagrentahang bahay ni nanay. Pero sa kanya ayos na yun, kaysa sa malaking bahay, pero ang mga nakatira naman ay mga kwago. Buti na lang, masinop si nanay, dahil sa itinago niya ang mga naisahod niyang pera sa pangangatulong, plus pa ang kanya na pagbilhan sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagtindahan ng aking ina ng maliit. Ipinuhunan niya ang napagbentahan sa bahay ng kanyang mga magulang. Namuhay mag-isa. Masaya dahil wala siyang pinakisisimahang ibang tao. Pag gusto niyang matulog, kahit anong oras, ay pwede na. Hawak niya ang sariling oras niya. Nang isang umagang namalengke ang aking ina, tinawag niya ang isang tricycle na noon ay nakaparada at nag-aantay ng pasahero. Lumapit naman ito at pinasakay siya. Nagpahatid siya sa palengke. Tinanong ang aking ina kung siya ba ay mag-iintay upang isahan na lang ang tricycle na sasakyan niya. Umuo naman ang driver. Nang makatapos na ang aking ina mamalengke, ay nagpahatid na ito pauwi sa kanyang bahay. Simula noon, ang tricycle na iyon ang kanya nang sinasakyan. Isang matangkad na lalaki at moreno ang driver noon, na kung pakakatitigan mo ay gwapo ito. Kaya naman, nang isang araw na sunduin nito si nanay upang mamalengke, ay may inabot itong rosas na ikinilig naman ng aking ina. Doon na nag-umpisang ligawan ng aking ina. At ngayon nga, ay naging mag-asawa na sila. Ang lalaking tricycle driver, ang aking ama na ngayon. Nagkaroon sila ng 3 anak, na ang ate at kuya ko. Masaya kaming namumuhay dito sa Manila. Na ang tricycle ni Papa noon na pamamasada, service na lang namin ngayon. Ginagamit namin sa aming munting talipapang tindahan. At hindi na lang sari-sari store ito, kundi may tindahan na kaming manok, tilapia, at karne ng baboy.
maging mga gulay. Marami na rin kaming suki dahil sa mura lang kaming magtinda. Kaya umagang-umaga pa lang ay marami nang nabili sa amin. Ilang taon na rin ang lumipas nang makagraduate ako sa kursong Business Management. Nagamit ko rin yun sa aming negosyo. Nakapag-ipon ng malaki si nanay dahil sa masinop talaga ito sa pera. Kaya isang araw na lang, pagkatapos naming kumain lahat, ay nag-anunsyo itong mag-family outing kami. Doon raw kami, sa kanyang kinalakihan, sa baryo ng Santa Fe. Nang madaling araw na, ay lumuwas na kami ng aking mga magulang, gamit ang van na nabili ng aking ina sa Manila. Nagkakantahan pang aking mga kapatid sa biyahe, sa sobrang tuwa. Dahil nakaalis din kami ng Manila. Na-imagine na namin ang talon at malinaw na tubig sa batis na ikinikwento sa amin ng aking ina. Dahil iyon ang pinupuntahan niya nung bata pa siya. Hanggang sa mag-overheat ang aming van dahil sa sobrang layo ng aming biniyahe. Kaya naputol ang aming pagsasaya ng aking mga kapatid. Naghintay kami ng mga 3 oras bago kami nakabiyahe ulit. Dahil sinigurado muna ng aking ama na malamig na ang makina ng sasakyan namin. Na magsimula na naman kaming umandar na. Na ipagpatuloy na naman ng aming mga kapatid ang kasiyahan upang hindi na rin kami mainip sa biyahe. Nang maya-maya ay tumigil na ang sasakyan namin. Nasa harap na pala kami ng bahay ng kaibigan ng aking ina. Sinalubong siya nito. Masaya ang magkaibigang nagyakapan. Na pati ang mga anak nito ay nakipagkamay na rin sa aming magkakapatid. 2 anak ng kaibigan ni Mama. Isang babae at isang lalaki. Nang pinapasok nung kami sa loob, isang sinaunang bahay ng kaibigan ng aking ina. Pero malaki rin ito. Nang mauhaw ako at magpaalam na uminom, itinuro naman sa akin ng anak ng kaibigan ni Mama ang kusina nila. Mag-isa akong nagtungo roon. Nang habang papalapit ako sa lamesa, ay may napansin ako sa dingding ng mga ito ay may mga bawang na nakatali at nakasabit. Nagtaka ko kung bakit marami. Hinayaan ko munang mag-isip dahil sa talagang nauuhaw ako. Kaya kinuha ko ang pitsil, kumuha ng baso at pinuno ko iyon ng tubig. Nagpasalamat na sa wakas ay lumamig na ang aking katawan dahil sa tubig na ininom ko. Pumunta na ako sa sala kung saan naroon ang aking mga magulang na nagkikwentuhan nang habang ang 2 ko namang kapatid ay nagtatawanan din sa bago nilang kakilala. Ewan ko ba, dahil ako ay masayang mag-isa lang. Kaya naisipan ko na lang mag-ikot sa palibot ng bahay dahil nakikita ko ang mga puno ng bayabas na maraming bunga iyon. Ngunit nahiya akong kumuha, kaya pinigilan ko na lang ang aking sarili. Lumanghap ako ng sariwang hangin na sa Manila ay wala noon, kaya tuwang-tuwa ako. Sarap nga talagang manirahan dito sa probinsya. Kundi lamang namatay na ang aking lolo at lola. Di sana ay may bakasyonan na kami laging pupuntahan. Nang sa aking paglilibot ay may nakita akong isang matandang lalaki. Nagsisibak ng kahoy na natuwa naman akong pagmasdan ito. Kaya kinausap ko.
Lolo, mano po? Sabay inabot naman nito ang kanyang kamay at nagwika ng, Salamat, apo. Nagpapasalamat siya sa aking pagmano bilang tanda ng ginagalang ko siya bilang nakakatanda. Yun lang din ang nagustuhan ko sa buhay probinsya. Nang sa panonood ko kay Lolo at pakipagkwentuhan, ay nalaman ko na si Lolo pala ay isang albularyo. Naikwento niya sa akin na marami nang nagpapagamot sa kanya, maging nasasaniban ng mga demonyo. Nakita ko sa mukha ni Lolo ang serserong pagkikwento nito sa akin. Kaya naisip ko na napakagaling pala nitong albularyo. Nakita ko rin dito ang sari-saring mga bato at kahoy na nakakwintas sa kanyang leeg. Dahil doon ay naisip kong napakaswerte ng pamilya ng kaibigan ng nanay dahil mayroon silang albularyo sa kanilang pamilya. Nang maya-maya ay may narinig kaming tinig na nagmula sa balkonahe. Tinatawag na pala kami ni Lolo Galong upang kumain na. Sabay na kami ni Lolong lumapit sa pagkainan pagkatapos naming maghugas ng kamay. At sa unahan ng lamesa, doon siya umupo. At pagkatapos noon, ay pumukit kaming lahat para magdasal bago kumain. Si Lolo ang nangunang magdasal. Na pagkatapos noon, ay kanya-kanya na kaming kuha ng pagkain. Sa aking plato ay napuno ang maraming gulay. Dahil sa vegetarian ako, at naisip ko na masarap ang gulay dito. Manamis-namis pa kainin. Dahil napakasariwa. Nang pagtapos namin kumain, ay nagpahinga na kami sa sala. Nakita ko ang mga kapatid ko na masaya na namang nakikipagkwentuhan sa anak ng kaibigan ni Mama. At si Mama ay gayon din. Si Papa naman ay nakikipag-inuman ng tuba sa kanyang bagong kaibigan, ang asawa ng kaibigan ni Mama. At ako naman ay nakaisip na pumunta sa balkonahe. At mula doon ay nakita ko ang mga hayop. Nakita ko rin mula sa balkonahe ng bahay ang mga manok na mga inahin. Akay-akay ang kanilang sisiw na nagkakahig sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita ko tinutuka nila ang bahay ng mga anay. Kaya marami silang anay na nakukuha at ang iba naman ay binibigay ng ina sa kanyang mga sisiw. Umihip ang malamig na hangin na ako naman ay nilanghap ko iyon. Tuwang-tuwa ako dahil preskong hangin. Lumipas ang maghapon na masaya kaming mag-anak sa aming bakasyon na iyon. Nang maya-maya nga ay dumilim na. Kumain kami ulit ng gabihan. Nasarap na naman ako sa mga ulam ng aking nakakain. Nang magpasya na kaming matulog na. Ngunit ako ay hindi makatulog dahil sa lakas ng hilik ng aking ama. Lalo na ngayong nakainom siya ng alak. Ang aking ina naman ay tila sanay sa hilik ni Papa at ang aking mga kapatid. Natutulog kami sa isang silid na pinagamit sa amin ni Tita Tina, ang kaibigan ni Mama. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid ng kwarto. Medyo malaki ito. Nang makakita ko ng krus na drawing sa bintana at sa pintuan. Sabi ko sa isip ko, mga relihiyoso ang mga tao. Lahat na nakatira sa bahay na yon. Itong kasing kwartong ito ay balita ko nasa anak na lalaki ni Tita Tina ang pinagamit sa amin. Nang kakaisip at usyoso ko sa kwarto, ay hindi ko na namalayang napapikit na ang aking mga mata.
Nang maya-maya ay maalimpungatan ako. Dinama ko na tama ba ang aking mga naririnig na isang alulong ng aso. At napagtanto kong tama iyon. Dahil nasundan pa ito ng hindi lang isa, kundi marami ng umaalulong. Nakakatakot kung pakikinggan. Pinakiramdaman ko ang kabilang silid, kung naririnig din ba nila iyon. Ngunit wala man lang akong narinig, nagalaw man lang. Sa isip ko, siguro sanay na silang makarinig ng alulon na yon. Nang maya-maya ay marinig ko ang boses ni Lolo Galong, na tila may sinasaway ito. Nakita ko, sinasaway at tinataboy niya ang mga asong itim na nakapalibot sa bahay. Nakita ko na may hinagis na tila maliliit na puti si Lolo Galong, na nakapagpahiyaw naman sa mga aso na tila pinukpok ang ulo ng mga iyon sa tuwing matatamaan ng mga puting bagay na tila buhangin. Itinataboy ni Lolo ang mga aso at nang maya-maya ay nagsialisa naman ang mga ito. Nano'y grabe ng tibok ng aking puso at sa kaba dahil kitang-kita ng aking mga mata ang talim ng tingin ng mga aso kay Lolo Galong at bagsik ng mga mukha ng mga ito. Bago pa naitaboy ni Lolo Galong ang mga iyon. Dali-dali akong pumasok sa aking kwarto bago pa man makita ni Lolo Galong. At hindi na nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Sumikat na ang araw bago ako nakatulog. At nang magising ako ay tanghali na. Ginising kasi ako ni Mama para kumain. Tumayo na ako sa papag at tumiretso na sa may bintana. Tiningnan ko ang paligid na payapa na katulad kahapon. Pero sa isip ko, bakit sa gabi ay pakiramdam ko, tila kami ay nasa tabi ng bangin na konting galaw lamang namin ay mahuhulog na kami. Nakita ko si Lolo Galong mula sa bintana. Natanaw ko itong nagsisibak ulit. Kaya dali-dali naman akong bumaba. Hindi ko na inalalang. Pinakakain nga pala ako ni Nanay. Dahil sa may gusto akong itanong kay Lolo Galong. Nang makababa na nga ako, ay tinanong ko na ito. Lolo, kagabi, may mga asong narinig po akong nag-aalulon. Dahil sa nasabi ko, ay napahinto sa pagsibak si Lolo Galong. Oo, apo. 2 asong itim yung ginugaw ko kagabi. Gamit ang aking mutya ng asin upang hindi sila makalapit sa ating bahay. Sayang nga, at hindi ko nasabuyan sa kanilang katawan. Kung hindi, nagkaroon sana sila ng matinding sugat. At pagka lumaon ay pwede silang mamatay. Asin po pala ang nakita ko kagabi na sinasaboy nyo, Lolo. Oo, apo. At hindi lang basta asin ito. Ito ang mutya ng asin na nakakataboy sa mga aswang na magindara at maging sa aswang na yanggaw at sa mga kauri nito. Aswang na yanggaw ang sumalakay kagabi. Nagalit dahil hindi sila nagtagumpay. Sa pagkakatingin ko kay Lolo Galong, ay tila natural lang sa kanya ang makilaban sa mga uri ng aswang. Samantalang ako ay takot na ng mga oras na iyon sa pagkikwento niya. Sa isip ko totoo pala ang aswang. Kaya natatakot ako pag sumasapit ang gabi. Bala ko iyong sabihin sa aking mga magulang at kapatid. Ang aking mga natuklasan
Ngunit nag-aalala ako na baka hindi na lang makatulog ang maayos ang mga ito sa tuwing sasapit ang gabi. Naisip ko na nandiyan naman si Lolo Galong at ang kanyang mutya ng asin na pamana raw sa kanya ng kanyang mga ninuno. Isang hapon, niyaya kami ng mga anak ni Tita Tina na pumunta sa kabilang baryo para sa peryaan dahil piyesta sa lugar ding iyon. Nagpaalam ang mga ito sa kanilang magulang. Pinayagan naman kami. Basta raw, huwag kami magpapagabi. Yan ang todong bilin sa amin ni Lolo Galong bago kami umalis ng bahay. Tuwang-tuwa kami sa mga rides na naroon. Iniisip ko na hindi rin naman pala nalalayo ang mga rides sa piyesta sa Manila sa baryong ito. May Caterpillar, Ferris wheel na rin kasi bukod sa mga color games at bingo na naroon. Tuwang-tuwa kaming magkakapatid sa aming nararanasang iyon. Nang may mapansin ako sa aming paligid, dahil may napuna akong mga taong nakamasid sa amin. Kaya naman ay kinabahan ako, dahil iba ang mga tingin ng mga ito na tila galit sa amin ng mga kapatid ko. Na hindi namin namalayan sa sobrang nawili kami sa mga rides ay gumabi na pala. Kaya dali-dali kong niyaya silang umuwi na kami. Tatakbo naming tinahak ang daan, pauwi, na may kalayuan pa naman. Napansin ko na may mga asong itim ang nakapalibot sa amin. Kaya kumuha ako ng malalaking bato at sinabihan ko rin sila na kumuha rin sila. Nang maya-maya ay papalapit ng isang asong itim sa amin. Tumatakbo itong papalapit sa amin. Kaya binato ko naman ang ito ng tangan kong bato. Pero hindi ko tinamaan. Kaya mas lalo pa itong tumakbo papalapit sa amin. Kaya nagsisigaw na ako sa aking mga kasama na tumakbo na sila ng mabilis. Na ako naman ay sobrang kaba na at takot ang nararamdaman. Binato ko pa ng isang bato ang aso, ngunit hindi ko pa rin ito tinamaan. Kaya naghanap na ako ng mga ipampupukpok sa kanya habang nagsisisigaw. Buti na lang ay may nakuha akong isang malaking sanga ng kahoy na sa pagtingin ko ay nakita kong sasakmalin na ako nito. Nahawakan ko na ang malaking kahoy. At nang sasakmalin ako nito, ay nailagay ko sa bunganga nito ang kahoy. Kaya hindi ito nakalapit sa aking katawan. Nakatayo ako at tumakbo. Nang madapa pa ako, napasalampak ako sa lupa at napatingin sa asong papalapit na sa akin. Sa takot ko, ay nabitiwan ko ang hawak kong kahoy. Pumukit na lang ako at hinanda ko na lang ang aking sarili sa pagsakmal nito sa akin. Nang maya-maya ay umatungal ito na tila nasaktan. Nagtaka ko at nang makatayo, nakita ko si Lolo Galong na sinasabuyan nito ng asin ang aso. Gayon din ang mga itim pang asong nakapalibot sa akin. Nagsiangilan ang mga ito at patakbong lumayo sa amin. Nako apo, buti hindi pa kami nahuli. Kundi nasakmal ka na ng aso at pinagtulungan ka na ng mga kasama pa nito. Mga aswang iyan na nagaan yung mga aso. Dahil ang mga kasama ko ay nakauwi na sa bahay at humingi ng saklolo upang ako ay matulungan. Dahil sa nangyari, nagpasya na ang mga magulang ko. Kinabukasan na umalis na kami. Nagpaalam na nga ito kay Tita Tina at ang asawa nito. Na ako naman ay pinuntahan ko sa likod bahay si Lolo Galong at nagpasalamat sa kanya at sa kanyang mutyang asin. Napangiti si Lolo Galong. Himas-himas ang ulo ko at nagwikang, "Mag-iingat ka lagi, apo." "Kayo po ba, Lolo? Hindi nakaisip umalis dito sa lugar na nyo?"
Ang wika ko kay Lolo na natatakot para sa kanilang kaligtasan. Apo, huwag ka mag-alala dahil marami akong pangontrang aswang at panlaban dito. Isa na ang mutya ng asin. Walang aswang na makakalapit sa amin. Dahil sa sinabi ni Lolo Galong, ay napangiti na lang ako at nagwika sa aking sarili na napakatapang at napakabagsik na albularyo talaga si Lolo Galong. At salamat sa kanyang mutya ng asin dahil tila ikalawang buhay ko na ito. Umuwi kami ng aking mga magulang na walang imikan. Na-trauma sila sa mga nangyari sa amin sa Santa Fe. Pero kabaliktaran sa akin nararamdaman iyon dahil naastigan ako sa mutya ng asin ni Lolo Galong. Wakas. Sa buhay ng tao, kailangan ng tapang upang lahat ay maharap, maging ito man ay nakakatakot at mabagsik katulad ng mga aswang. Salamat po sa ating mga new subscribers at sa ating mga new listeners. Maraming salamat po. At sana po ay lagi niyo po akong subaybayan at tangkilikin ang aking mga istorya na true to life story ng ating mga sender. Maraming salamat po.